Alam mo yung parang meron din akong gut feeling no na parang siya yung kasi 'di ba yung other angle is si Lisa yung ano dito, yung president. Pero on the flip side, meron tumatakbo sa akin kaisipan na siya talaga ang may device nito. Siya talaga yung utak, kumbaga. Ano? Lahat ng decision, siya talaga. Pero, yung decision na yan, ang ginagawa niya ay idinadaan niya sa mga ibang tao. Kumbaga utos niya yan, idinadaan niya sa ibang tao. Halimbawa sirayan niyo si BP Sara, ganito ganyan. Siya talaga ang sa akin nga sa ibang anggulo naman siya yung may device nito, pero hindi pwede na siya mismo ang direktang umatake. O, kita nyo, kung tutuusin, just like for example dito sa 5.7 trillion na budget na ito, alam niyo yun, kung talagang hindi siya ang nasa likod nito, bakit niya pipirmahan? 'Di ba? I mean, nagkaroon na ng BICAM session, nag-ano na yung mga Senado at saka Kongreso o congressmen, nagkaroon sila ng BICAM, may dinagdag silang mga budget, tapos sa huli, pipirmahan pa rin ng Pangulo. Kung dito ka babase, alam niya. Kumbaga bakit mo pipirmahan instead na i-veto mo, pinirmahan mo. So pumapasok dito yung mga nangyayari, yung paninira nila kay BP Sara, yung ICC na nakapasok na sa Pilipinas. Kumbaga ito, dinadaan lang, dinadaan. Kumbaga, inuutusan yung mga makakaliwa, sila Franz Castro, sila Raul Manuel, idadaan sa kanila eh. Sila daw yung kakasok kay Duterte, ganito, ganyan. Pero sa likod nito, siya talaga ang nasa likod. Siya yung nagdi-devise ng lahat ng ito. Kung titignan natin sa anggulong ito, kasi hindi naman siguro siya tanga or alam mo yun, na parang hahayaan niya yung mga ibang tao. Like for example, sasabihin, mas malakas pa daw si Martin Romualdez kaysa sa kanya kasi kung ano-anong bypass operations ang ginagawa niya sa likod ng kanya, nagugulat na lang. Alam niyo, nagugulat na lang daw siya. Ano yung nagulat siya na parang ano yun, yung sinabi daw na yung Maharlika Investment Fund ay sinuspend or in-stop daw muna. Tapos yung sa send off niya napapunta saan ba yun? Sa Saudi, nagulat daw siya. Alam niyo, kung titignan natin sa anggulong ganun, nagkukunwari lang siya. Parang nagkukunwari lang, parang wala siyang alam, parang ganito. Pero sa likod nun, siya naman pala talaga yung nagdi-devise. Maalala ninyo doon nga sa pinanood ninyo na movie. Ano ba yung movie na nung panahon ng kampanya? Yung MOM ba yun? M-O-M or M-I-M or MIM? Kung saan sinabi nung kanyang tatay na pala party, wala kang alam na ginawa kundi party. At saka, yung, doon mo makikita yung ugali niya eh. So, parang alam yung meron siyang agresibong karakter na nagtatago siya sa pala smile, parang madaling malapitan. Pero sa likod noon, meron siyang agresibong karakter. And in fact, kung babalikan ninyo ang history, noong araw, 'di ba, maalala niyo nung bago nangyari or yung prelude doon sa EDSA, People Power, kung saan nagkaroon na ng na pumwesto na sila Enrile, sila Gringo Hunasan, sino pa 'yon? Yung isa, sila Ramos. Pumwesto na sila doon sa Camp Crame noong araw. Ngayon, si 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 former the late president FEM together with the Commander Ver, di ba? Ni-report ni Ver kay FEM na sabi niya andun sila sa Camp Crame. Ngayon, ang sabi ni Bongbong Marcos noong time na yon, sabi niya,
bombahin na natin sila doon. Sabi, bombahin na natin sila doon. Mismong si Bongbong Marcos ang nagsabi. Take note, Bongbong Marcos ang nagsabi. O anong sabi ng tatay? Wag. Ang tatay ang pumigil. Kasi remember, ginawa si Bongbong Marcos na parang chief ng yung presidential security noong araw. Kumbaga siya yung in charge doon. Sa ganung kabata niya, so siya mismo ang nagsabi na bombahin daw yung mga taong nasa Camp Crame. So doon mo makikita na tuso itong si Bongbong Marcos. Isa siyang tuso sa likod ng mga smile na nakikita natin na akala mong maamong tupa, maamo yung mukha, ganito ganyan. Pero sa likod ng nakikita ninyo na pala smile, tuso yan. Kayang trumabaho kung tutuusin. Siya nga mismo, sabi ko nga sa inyo, historically, siya yung gustong umutos. Kung hindi pinigilan ng kanyang tatay, bubombayin sana nila yung Camp Crame. Which it turned out na hindi naging ganun yung nangyari. Tama, mukhang mabait pero magulo pa yung kaluluwa. So, I mean, hindi ko naman sinasabi na yun talaga eh. Kasi, syempre, from the other angle, from the other viewpoint, masasabi din naman, pwede na rin nating sabihin na ang president talaga dito ay si Lisa Marcos. Just like what happened, di ba? Just like what happened historically, ganun din lang naman. Ang namumuno ay si Imelda Marcos, parang ganun. So, hindi rin malayong ganun, hindi rin malayong ganito. So, pwede rin nating sabihin na dalawa silang tuso. Dalawa yung namumuno. Si Lisa Marcos at saka si Bongbong Marcos. But one thing is for sure, si Bongbong Marcos ay hindi maamong tupa, kundi isang tuso. Tusong leon na gustong lumapa, na nagtatago lang sa smile. Nagtatago lang sa akala mo mabait, maamo. Yun lang ang pinaka for sure doon. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years. 36 years kami mag-best friend. Gusto niyang ipagpatuloy ang tulong niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. Imbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. Malungkot po. Dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas.